Hello mga kainay, nakikita nyo nga pala yung kapatid ko, inihilot yung aking ama kasi naman pagising niya masakit na yung kamay niya. Kanina nga palang madaling araw, nagising nga pala ako ng 4 AM para mag-asikaso ng damit ng aking bunsong papasok. Nagplantya ako, ganun. Nakita ko naman siya, nagningiwi, umaaray, parang ganun. Nilapitan ko siya, bakit? Anong nangyari sa'yo? Anong masakit? Anong meron? Ngayon, hindi niya maiangat yung kamay niya. Inangat ko, nag-aaray siya. Tapos, kala ko naman naipitan lang siya ng ugat kasi nadaganan niya, ganun. Kasi nga yung tatay ko, stroke na yan. Kaya inisip ko, baka nangangali lang siya. Inilot-ilot ko. Kaya lang, nakita ko yung kamay niya parang namamaga. Yung buto sa may kamay banda, doon, ayun yung namamagaan. Sabi ko naman na, ano ka? Bakit? Baka mamaya nagpunta ka ng CR, nadulas ka na. Diba sabi ko sa'yo, huwag ka nang iihi doon. Nandiyan na nga yung ihian mo sa ilalim. Yung ihian nga niya, nilalagay ko na dyan sa ilalim. Yung pula na yun, yung parang timbang malaki. Ayun talaga yung binili namin ihian niya kasi nga hindi na siya pwedeng magbalik-balik sa CR. Baka madulas siya, ganun. Kaya pa naman niyang maglakad. Kaya nga lang, iniingatan din namin kasi nga, diba, may edad na siya, hindi pa ganun kaayos yung paglalakad niya. Baka mamaya bigla siyang madulas. Ayun na nga ang kinatatakot namin. Isip ko tuloy, baka mamaya nadulas na nga siya sa CR. Tinanong ko nga siya at ng kapatid ko, ayan o, nangingiwi-ngiwi na nga siya sa sakit. Masakit talaga. Parang hindi ko alam kung naitukod niya. Tinatanungan namin, ayan o, tignan mo, napapangiwi-ngiwi siya. Inihilot siya ng kapatid ko. Inihimas-himas lang naman pababa, hindi naman masyadong mabigat yung kamay niya. Mild lang naman siya maghilot, hindi katulad ko. Saka nga ayun, sinabi ko nga sa kapatid ko, Nick, di ba meron tayong napanood sa FB na magaling maghilot? Magaling talaga siya. Nakita namin nakakayanan din niya yung mga stroke, yung mga bali-bali, yung mga dinadala nga dun, yung mga nabalian sa mga basketball, yung mga natapilok, gano'n, yung mga labas na yung mga buto na hindi mo na may ayos, di ba? Yung iba karaniwan, dinadala na sa ospital yun. Sila, doon nila dinadala yung mga nadidisgrasya. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko, hanapin mo yung napanood natin sa FB, sabay kontakin mo kung paano sa kanila magkaroon ng appointment para naman pagka naayos na yung appointment, dali na namin siya doon. Sabi ko nga, mag-grab na lang kami at isasama ko yung dalawa kong anak na lalaki para meron kaming tagabuhat sa aking tatay. At ayun na nga, pagtsatsagaan namin siyang dalhin doon kung mahanap namin yung sinasabi namin sa FB na kontakin niya. Ayan nga, talaga namang kinukulit namin siya, tinatanong namin siya, ano ba, nadulas ka ba sa CR? Ang sagot niya sa amin lagi, hindi. Pagising daw niya, masakit na lang daw yung kamay niya, kasi nga naman talaga, kung talagang nadulas siya sa CR, hindi lang ganyan, diba? Yung kamay lang naman niya, talaga ang masakit. Yung nandoon sa may bandang kamay, sa may buto doon, yung gilid, yun talaga yung masakit, yung braso niya, hindi naman gaano. Yun lang talaga, nilagyan ko nga ng tuba, nagpakuha nga ako dyan sa anak ko. Ang sabi ko nga, 3 yung kinuha ng anak ko malalaki. Isa lang yung nilagay ko kasi nga manipis lang naman yung kamay niya. Para yung isa ilalagay ko mamayang hapon, papalitan ko ulit. Dinarang ko nga pala yan sa may apoy. Sabay pinahiran ko nga rin muna ng langis at bago ko idarang doon sa may apoy para ilagay sa kanya sa may kamay niya ng konting mainit-init para ma-absorb niya yung konting lamig. Inisip nga at ayan na nga, 6:00 na rin kasi dyan, padilim na rin dyan. Kaya naman, tinanggal ko na ulit yung isang nilagay kong unang-una na tuba para palitan ulit ng panibago. Idadarang ko ulit sa may apoy at lalagyan ko ng langis para naman pag nilagay ko ulit sa kamay niya, inilapat ko merong konting init, ganun. At dyan nga sisindihan ko na yung kandila. Dyan ko kasi idadarang yung tuba ng aking tatay na ilalagay dyan sa may kamay niya. Ganun. Alam nyo ba yung tuba? Yung tuba kasi maganda yun sa kamay pag mga lamig-lamig, lalo pag nabalian. Ayan lang yung nilalagay ko, pati sa mga anak ko, pati nga sa akin. Minsan, ayan din yung nilalagay ko. Nakaka-absorb naman siya. Yung tuba, alam nyo ba yung tuba? Yung pagka naririnig nyo dun sa may yung kinakain yung parang bunga.
niya. 'Di ba nakakalason daw yun? Ayun, mabisa yung ano niya, yung dahon niya. I-try nyo rin minsan pag may mga bali-bali kayo, ganun. Ayan, dinarang ko na yan sa mga sabi ko nga sa kanya, ingatan niya na rin yung sarili niya kasi hindi na ganun kadati yung malakas yung katawan niya, ganun. At ayan na nga, ilalagay ko na yung tuba sa kanyang kamay para naman matapos na at makahiga na siya kasi kanina pa yan na kaganyan nakaupo lang, ayaw humiga kasi nga makirit yung kamay niya, kaya naman pinalitan ko na ulit ng tuba para makatulog na siya. Kaya naman yung mga magulang natin, ingatan talaga natin sila kasi iisa lang ang buhay at iisa lang din yung magulang. Ang hirap mawalan ng magulang sa panahon ngayon. Hindi mo talaga nanaisin na wala kang magulang. Siyempre dapat alagaan din natin sila, mahalin. Siyempre tayo nga nung bata ay pinalaki tayo, diba? Inalagaan tayo. Dapat ganun din, give and take kasi magulang mo yan. Kaya naman din tayo talaga ang magsasacrifice niyan sa magulang natin dahil ganyan din naman yung ginawa nila sa atin ng mga baby pa tayo. Buti nga yung mga anak ko din matyaga rin sa lolo nila, talagang tinitignan din, inaasikaso din nila, talaga naman pati lalo talaga yung asawa ko, talagang hindi rin niya pinapabayaan yung tatay ko. Bless nga rin ako sa napang asawa ko dahil talagang care na care niya yung tatay ko. Lahat naman kami, inaalagaan naman siya. Ayan na nga't matatapos na yung pagtatali ko dyan ng kamay niya. Sabi ko sa kanya, higa ka na, ayusin ko na tong mga gamit na to para makapagpahinga siya. Ayan na nga, pinatay ko na yung kandila. Pinatay ko na nga yung kandila dyan at inayos ko na nga. Ayan, ayusin ko na nga sa anong higaan niya. Kaya lang, meron siyang pinahanap sa akin. Ang sabi niya, hanapin ko daw yung remote. Ilipat ko daw yung TV sa channel 5. Kasi nga nanonood siya ng TV. I-ready niya na yung TV niya. Kasi alam nyo, ang pinapanood talaga niya is Batang Quiapo. Si Tanggol, ganun. Panitanggol yan eh. Talagang hindi niya palalagpasin si Tanggol. Pag nanonood nga siya at nabawal si Tanggol, umiiyak yan. Iyak ng iyak pag nakikita niya nasasaktan si Tanggol. At si Lena naman, gigil na gigil din siya. Pag nakikita mo yung reaksyon ng mukha niya, nabibisit din kay Lena. Pero talaga mababa ng luha niya pag nakita na talaga niya na may action na with iyak with may pot. Pero alam mo na yung ganun, umiiyak na siya. Ayan na nga, nagkakaanuhan na kaming dalawa kasi hindi ko nga mapindot ng maayos yung pindutan ng aming TV kasi sira na nga iyan. Hindi mo na siya agad-agad mapindot. Yung channel 2 kasi namin mas malinaw sa channel 5. Kaya naman sa channel 5 pinapahanap niya sa akin. Doon kasi siya nanonood madalas kasi mas maliwanag yung channel 5 kesa dun sa channel 2 namin. Pero yung channel 2 namin napunta ng channel 5 pero channel 2 pa rin yung pinapanood niya. At ayan na nga, mahanap ko na nga yan. Naiinip na nga ako, sabi ko ano ba naman tong remote na to, bili na nga tayo. Naiinis na nga rin talaga ako dyan sa remote namin na yan dahil ang hirap ng pindutin. Kapag ginawa mong number 5, hihintayin mo pang mapunta ka ng 49. Talagang sunod-sunod, wala siyang reverse, walang ganun. Kailangan talaga dire-diretso kasi wala na siyang pabalik. Kaya ganun, nagtsatsaga akong pindutin. Kaya lang lumalagpas na sa channel 5. Kaya babalik ulit ako sa 49 hanggang 1 hanggang 5. Ganun. At ayan na nga, hindi pa naman kasi yan Tanggol. Pinaparedy niya na sa akin. Alas 6 pa lang nga yan. Ay naku, talagang pan ni Tanggol yan. Ayan na nga, nakikita nyo ba, pumatak na ng alas 8 ng gabi, Tanggol na, tuwang-tuwa na yan, kasi nga, ayan o, tanggol na talaga, Batang Quiapo nga, nakikita nyo naman. Talagang alas 6 pa lang, pinaayos niya na yung TV, hinintay talaga niya magbatang Quiapo. Lahat ng patalastas at mga palabas, hindi niya yung pinapanood, hinihintay lang niyang hihintay lang talaga niya dumating yung oras ni Batang Quiapo ni Tanggol, ganun. Ayan, masaya na siya. Diyan na siya manonood hanggang sa matapos yung Tanggol. Pagtapos nun, gagawin yan, ipapapatay na sa akin yung TV. At sasabihin ko naman, aba, ipapapatay nyo na yung TV kasi tapos na yung pinapanood nyo. Paano naman yung susunod? Kasi nanonood din ako nung kasunod niyan eh. Ako naman ang manonood dyan.